Kabanata 6821. Si Yeria, na nababalutan ng umiikot na itim at puting gas, ay sumugod patungo sa Chaos Storm. Sa kabila ng matinding pinsala ni Lysia, agad siyang nagbagong anyo sa isang nagniningning na sinag at lumipad, na bumubuo ng isang hadlang sa harap ng Chaos Storm. Boom! Isang malakas na pagsabog ang sumunod, na nagpatamba kay Yeria. Kasabay nito ang pagkabasag ng light barrier ni Lysia. Parehong magagandang babae ang bumalik sa kanilang anyo ng tao pagkatapos ng banggaan. Pinatatag ni Yeria ang sarili at umubo ng dugo. Samantala, noontog si Lysia sa dingding ng palasyo at bumagsak sa lupa. Pagkatapos, itinukod niya ang sarili gamit ang isang kamay, lumuhod sa isang tuhod. Ang kanyang katawan ay halatang bagbog, at natatakpan ng mga sugat. Napagtanto ni Lysia na siya ay nasa isang dahado, ngunit nagkaroon ng malakas na pasya na lumaban hanggang sa kanyang huling hininga. Batay sa kanyang karanasan sa pakikipaglaban at matinding paghahangad, nagawa niyang pigilan si Yeria. Di nagtagal, nawala ang Chaos Storm. Nagalit si Yeria sa pagkawala ng kanyang pagkakataon. Nahihirapang tumayo si Lysia, habang umuubos siya ng dugo. Sa kabila ng lahat, gayunpaman, nagpakawala siya ng nakakagaan na tawa. Wala kang pagkakataon, Tai Chi. Kapag bumalik ang aking amo, ito na ang katapusan mo. Galit na sumigaw si Yeria, ikaw damn slave. How dare you ruin such a great opportunity for me? Papatayin kita. Pagkatapos magsalita, nagpakawala si Yeria ng nakakatakot na dagandong at tinawag ang kanyang Tai Chi power. Napigilan ng napakalaking puwersa, bumagsak si Lysia sa lupa ng may kabog. Gayunpaman, tiniis niya ang sakit ng kanyang mga sugat at walang takot na bumangon. Umungol si Yeria, lumuhod, at tanggapin ang iyong kapahamakan. Pinalakas niya ang pressure, na naging dahilan upang muling bumagsak si Lysia. Si Lysia, gayunpaman, ay tumanggi na sumuko at pinilit ang sarili na bumangon muli. Anuman ang resulta ng labanan, nagawa niyang ipadala si James sa Chaos Storm. Iyon para sa kanya, ay kumakatawan sa tunay na tagumpay. Kahit na maaaring harapin niya ang pagkamatay, handa siyang yakapin ito. Ibigay mo si Leia, at ililigtas ko ang iyong buhay. Nang mapansin ang mapanghamon na ugali ni Lysia, galit na galit siyang nagtanong, ngayon. Sa kabila ng kanyang mahinang estado, muling tumayo si Lysia. Nakangiting ngumiti, sumagot siya, sige. Patayin mo ako kung maglakas loob ka. Kalahati ng iyong primordial spirit ay masisira kasama ko. Livid, sumigaw si Yeria, ikaw. Matigas ang ulo mo gaya ng kasuklam-suklam mong amo. Hindi na nakatiis pa, napaupo si Lysia sa lupa at huminga ng malalim. Pagkaraan ng ilang sandali, ngumiti siya at sinabing, sa totoo lang, isang kahihiyan ang mamatay sa kamay ng isang basurang tulad mo. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pagtulak sa aking Panginoon sa Chaos Storm, ikaw at ang kapalaran ng pagkamatay ni Zymergy ay naitatak na. Ngumuso si Yeria, walang sinuman ang nakaligtas sa Chaos Storm. Ito ay isang alamat lamang para sa isang matagumpay na makontrol ang 3 kayamanan at 5 espiritu ng isang tao. Sa kanya, sumandal si Lysia at humagalpak ng tawa, puno ng pagmamataas at kasiguruhan. Para kay Yeria, ang kanyang pagtawa ay tila nakakapanghina at nakakabahala. After ng amument, sabi ni Lysia, hindi mo naiintindihan James. Ang kanyang karunungan, pamamaraan, pag-iisip, at determinasyon ay higit sa iyong inaasahan. Kung hindi dahil sa ugali niya, hindi ko siya pipiliin bilang Panginoon ko. Kakayanin niya ang anumang bagay na itinakda niya sa kanyang isip. Bagamat sinusunod niya ang landas na inilatag ko para sa kanya, hindi siya nagkulang sa pagpapahanga sa akin. Ang Chaos Storm ang magiging huling paglalakbay na mayroon ako para sa kanya. Biglang itinuon ni Lysia ang kanyang tingin sa lugar kung saan naroon ang Chaos Storm kanina at sinabing, mula rito, kailangan niyang maglakad sa sarili niyang paglalakbay. Sa kanyang mapagpasyang kalikasan at malinaw na kahulugan ng hustisya, sisiguraduhin niya na ikaw at ang mga mapagkunwari ni Zymergy ay parurusahan ng kamatayan. Galit na nanginginig si Yeria pagkatapos marinig ang mga deklarasyon ni Lysia,
at umungol, kaya determinado kang ipadala siya sa isang huling paglalakbay sa kabayaran ng iyong sariling buhay. Inangat ni Lizzie ang kanyang ulo ng may pagmamalaki at sumagot, oo. Ngayon, ayusin natin ito. Sabay tayong bababa. Kabanata 6822. Sa harap ng hindi natitinag na pagpapasya ni Lizzie, si Yeria ay nagngangalit sa galit. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay at isang nakakatakot na black and white na gas ang bumalot kay Lizzie. Ang itim at puting gas ay unti-unting nawala, at kasama nito, naglaho si Lizzie. Ang lugar ay bumalik sa isang magulong maelstrom ng innate energy, na may masasamang puwersa na naglalabas ng kalituhan, at ang mga deyandang ng mga naghihinanakit na espiritu na marahas na umiikot sa hangin. Nakatayo sa gitna ng kaguluhan, inilagay ni Yeria ang kanyang mga kamay sa likod niya. Itinagilad niya ang kanyang ulo at huminga ng malalim. Anong klaseng pang-akit mayroon ka, James? Bakit maraming handang ipagsapalaran ang lahat at maging ang kanilang buhay para sa iyo? Ang kanyang mga salita ay umalangaw-ngaw sa kahungkagan sa kanyang paligid, na walang sinumang makalutas sa kanyang mga pagdududa. Ni hindi niya mahanap ang sagot dito. Una, ito ay sina Franciscus, Yegor, Lythea, Abelard, ang Celestial Sages, at Clayton. Sumunod sa kanila ay sina Hador, Yanni, at Emperor Yarden. Ang bawat isa sa kanila ay isang powerhouse na gumawa ng marka sa kasaysayan ng Greater Realms sa Greater Realms at nag-utos ng malaking kapangyarihan at paggalang. Gayunpaman, handa silang isakripisyo ang kanilang sarili para sa isang tao lamang. Ang pinakanakakagulat ay ang anak ni Turta, si Herodias. Siya ay isang mapagmataas at malayong babae na tila hinahamak ang lahat ng iba pang nilalang ng Greater Realms. Gayunpaman, isinantabi niya ang kanyang galit sa mismong demonyo na pumatay sa kanyang mga magulang, nakipagtulungan sa kanya upang suportahan si James. Ang katapatan ng mga powerhouse na ito ay nagdulot ng apoy ng inggit sa Tai Chi. Sa kabila ng pagiging Tai Chi, na naghari sa Greater Realms, natagpuan niya ang kanyang sarili na hinahangad kung ano ang mayroon si James. Matapos kumalma, nagsimulang ayusin ni Yeria ang kanyang mga iniisip. Sa paghusga sa mga nakaraang deklarasyon ni Lizzie, malinaw na hindi siya nagsisinungaling o nagmalabis. Bagamat hindi siya ang pinakamalakas na nilalang ng Greater Realms, si Zemra, posibleng isa siyang mas misteryoso at mabigat na nilalang. Paano pa kaya si Lizzie, isang pangalawang katawan lamang ni James, ay nakayanan ng daan-daang libong pakikipagpalitan laban sa kanya at pigilan siya sa pagpasok sa Chaos Storm? Kahit na ang bahagi ng kanyang primordial spirit ay napigilan, ang empowerment ng Xyloria Tai Chi Pearl ay nagbigay daan sa kanya na gamitin ang lakas ng Soma Declon Rank. Gayunpaman, pinili niyang huwag patayin si Lizzie. Upang maging mas tumpak, wala siyang lakas ng loob na ipagsapalaran na masira ang kalahati ng kanyang primordial spirit. Kaya naman, gumawa siya ng isang kalkuladong hakbang upang isara si Lizzie at panatilihin siya bilang isang bargaining chip laban kay James sa hinaharap. Habang ang tingin ni Yeria ay nananatili sa lugar kung saan nawala ang Chaos Storm, ang kanyang magagandang mata ay kumikislap sa pagkabalisa. Pagkaraan ng ilang sandali, nag-transform siya sa isang black and white gas at umalis sa Xyloria Chronosia Realm. Samantala, si James na natangay sa Chaos Storm, ay natagpuan ang sarili sa krisis. Tuluyan na siyang nawala ng kontrol sa kanyang pisikal na anyo. Sa katunayan, wala na siyang pisikal na anyo. Ang kanyang cultivation base, lakas at kapangyarihan ay naglaho. Maging ang Years 1 Genesis Bell at ang kanyang ultimate golden body ay wala na. Ang pinaka-nakakabagabag na bahagi ay ang pagkawala ng koneksyon sa Lizzie, Hemera at Fennec. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay nawala sa kanya ang lahat. Ang natitira na lang ay ang kanyang kamalayan, na naaanod sa kaguluhan ng hindi mapigil na puwersa. Sa loob ng Chaos Storm, si James ay naging isang walang magawa, nakakaawa na espiritu. Naiwan siya sa awa ng iba't ibang kapangyarihan, paghihigpit, at nakakatakot na puwersa. Matapos ang tila walang hanggan sa Chaos Storm, ang espiritu ni James ay sumisipsip ng napakaraming puwersa at nabuo sa isang jade disc na kasing laki ng kamao ng isang sanggol. Habang tinitiis nito ang walang humpay na paghampas, ang kakanyahan ay lumawak at pinutol ang mga panlabas na layer nito ng paulit-ulit.
Sa huli, sa wakas ay muling itinayo ni James ang isang pisikal na katawan sa gitna ng Jade Disc. Gayunpaman, hindi niya nagawang masira ang disk at mapalaya ang sarili. Habang umiikot ang Jade Disc, unti-unti itong umakyat ng mas mataas. Umupo si James, at isang bulaklak na puti ng nyebe ang namukadkad. Kabanata 6823. Sa pagkakataong iyon, dahan-daang iminulat ni James ang kanyang mga mata. Isang 10 kulay na banal na liwanag ang bumaril mula sa kanyang mga mag-aaral, at ang kanyang katawan ay agad na nabalot ng nakakasilaw na ningning. Naramdaman ni James ang isang surge ng pamilyar na lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Ito ay ang banal na liwanag ng Decachrome, ang puwersang nabuo sa pamamagitan ng pagsasanib ng Marcy Ice at kapangyarihang pangkasaysayan. Habang ang Jade Disc ay patuloy na sumisipsip ng mga mahiwagang puwersa mula sa paligid, nipino ni James ang mga ito sa Decachrome Power. Pagkatapos, pinagsama niya ito sa isang pulang-pula na puwersa, na bumubuo ng isang kapangyarihan na may 10 kulay na glow na nababalot ng pulang glow sa panlabas na layer. Ang Zurius Awakening, Historical Coexistence, Hongrome Transformation, at Innate Bloodshade. Biglang naalala ni James ang unang parirala ng awit na itinuro sa kanya ni Lizia. Habang pinag-iisipan niya ang katangian ng kapangyarihang hawak niya, isang alon ng pagkabigla ang dumaan sa kanya. Ang Zurius Awakening ay malamang na tumutukoy sa kanyang kasalukuyang estado. Ang Historical Coexistence ay tumutukoy sa magulong eksenang nangyayari sa labas, ang Hongrome Transformation ay nalink sa Decachrome Power at ang Innate Bloodshade ay tumutukoy sa mana ni Emperor Yarden. Binigyang kahulugan ni James ang paggising ni Zurius bilang sumasalamin sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Ang Historical Coexistence ay tila tumutugma sa magulong senaryo na naglalaro sa kabila ng kanyang agarang kapaligiran. Samantala, ang pagbabagong Hongrome ay lumitaw na nauugnay sa Decachrome Power, at ang Innate Bloodshade ay konektado sa mana ni Emperor Yarden. Ang pagsasanib ng kanyang kapangyarihan ay umalingaw sa mga paglalarawan ng unang parirala ng awit. Tungkol naman sa pangalawang parirala ng awit, kinailangan ni James na malaman kung paano niya makakamit ang pagsasama-sama ng tatlong kayamanan, ang pagbabago ng kakanyahan sa enerhiya, pagpapalit ng enerhiya sa espiritu, at pagkatapos ay pinapayagan ang espiritu na bumalik sa kawalan. Ipinikit muli ni James ang kanyang mga mata at matiigang sinubukang unawain ang awit. Mabilis na umikot ang Jade Essence, dahilan upang siya ay pumailang lang sa loob ng Chaos Storm. Sa sandaling iyon, dalawang parang multo, isang kulay abo at isang itim, ang nakatayo sa mata ng bagyo. Pinagmasdan nila ang pagbabago ni James at paulit-ulit na tumango bilang pagsang-ayon. Mukhang kahit wala ang tulong namin, mauunawaan niya ang konsepto ng pagsasama-sama ng tatlong kayamanan, nakangiting sabi ng kulay abong parang multo. Ang itim na parang multo na figure ay nag-cross ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at sumagot, "Oo." Siya ang pinili ni Frona, kung tutuusin. Ang kanyang potensyal ay dapat nakatangi-tangi. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na isang tao ang magtapang sa lugar na ito. Pagkatapos ng maikling paghinto, lumingon siya sa kanyang kasama at sinabing, "Hindi ba maraming outside na nilalang na nabuo mula sa mga enerhiya sa Greater Realm? At hindi ba nila itinuturing ang kanilang sarili na mga nilalang na may walang katulad na kakayahan?" Umiling ang kulay abong parang multo at sumagot, "Isang pagkakamali na pahintulutan ang mga nilalang na outside na bumuo ng kanilang sariling kamalayan." Sa pagbabalik tanaw, tama si Frona. Tahimik na nakatayo ang itim na parang multo, pinagmamasdan si James. Pagkatapos ng pagmumuni-muni, iniunat niya ang kanyang mga kamay at isang nakakatakot na itim na kidlat ang bumaril kay James. Boom! Isang nakakabinging dagandong ang yumanig sa kawalan habang ang itim na kidlat ay biglang napahinto ng isang kulay abong puwersa. "Anong ibig mong sabihin dito, Chuba?" Pinandilatan ng Black Spectral Figure ang kanyang kasama. Ang Gray Spectral Figure, na pinangalanang Chuba Barnett, ay samaway, "The 3 treasures and 5 spirits are the laws of the Chaos Storm. We're allowed to watch, but can't intervene." Ang itim na parang multo ay nagtanong, "Talaga bang gusto mong mapahamak sa kamay ng isang tao? Ito ay magiging isang kahihiyan." Bumantong hininga si Chuba at tumugon,
Pagkatapos mong maabot ang ganoong kataasan sa paglilinang, inaalala mo pa rin ang iyong sarili sa tagumpay at pagkatalo, lakas at kahinaan, mga kaibigan at kalaban, at kumakapit sa karangalan at kahihiyan. Kung ganoon, dapat kang manatili dito ng walang hanggan. Hindi ka pa handa. Ang itim na parang multo ay tumahimik muli at itinaas ang kanyang tingin patungo sa tuktok ng bagyo. Samantala, pinanatili ni Chuba ang kanyang pagtuon kay James, habang bumubulong siya, "Kaya mo ito, anak. Nabubuhay ka na parang ipinanganak mula sa kamatayan, nabubuhay kami na parang namamatay mula sa buhay. Ang iyong katuparan ay nagbibigay sa amin ng aming sarili." Kabanata 6824. Sa loob ng Chaos Storm, ang Jade Disc ay gumuhit ng isang stream ng misteryosong kapangyarihan at patuloy na lumalawak hanggang sa tumugma ito sa kalawakan ng bagyo. Kasabay nito, ang bulaklak sa ilalim ni James ay nagsimulang dumami, sa kalaunan ay lumawak sa kabuoang 81 lotus, na mabilis na umiikot sa paligid niya. Habang nagbubukas ang mga pagbabagong ito, ang mga bulaklak ay patuloy na sumisipsip ng kapangyarihan mula sa paligid hanggang sa sila ay namumulaklak. Naglabas sila ng mga pagsabog ng nakasisilaw na puting ilaw, na mabilis na tumagos sa Chaos Storm. Sa sandaling iyon, ang dalawang mahiwagang nilalang sa mata ng bagyo ay natabunan ng makinang naningning. Nabulag sa tindi, likas nilang itinaas ang kanilang mga kamay upang protektahan ang kanilang mga mata. Sinabi ni Chuba na may nanginginig na boses, 81 Jade Blossoms ay namaterialize. Ito ang bilang ng pagiging perpekto, ang simbolismo ng kompletong cycle. Nakakita ka na ba ng sinumang may napakagandang tagumpay noong sinusubukang i-regulate ang una sa unang kayamanan, Zemre? Huminga ng malalim, ang itim na parang multo na kilala bilang Zemre Kralin ay malamig na sinabi, ang taong ito ay talagang kahanga-hanga. Gayunpaman, ang pagpapatawag ng 81 Jade Blossoms ay isang bagay, ang pagkakaroon ng pamumulaklak ng lahat ay isa pa, hindi naman. Habang nakadilat ang mga mata, napabulala si Chuba, 50 sa kanila ang namumulaklak. Sila ay Historial Jade Blossoms. Habang nag-uusap sila, sunod-sunod na namumukadkad ang mga bulaklak sa paligid ni James, na lumampas sa bilang na 50, 60. Si Hongrong Jade Blossoms din. Nagbilang si Chuba, ang boses niya ay lalong nagtataka, 70. Ilang Historial Jade Blossoms pa. Kahit si Zemra, na kadalasang may acalarm composure, ay sinira ang karakter. Nakatitig siya sa nagniningning na puting liwanag ng may pagtataka. Paano? Paano ito posible? Isang tao lang ang nakapagpamukadkad ng Historial Jade Blossoms. Itinama ni Chuba ang nanginginig na boses, no, sila si Wuya Jade Blossoms. 80 sa kanila ang namumulaklak. Sa paghahayag na ito, natigilan si Zemra, halos mawala ng balanse. Siya ay isang sinaunang nilalang, na nakaligtas sa mabangis at hindi mabilang na mga sakuna. Matapos ang lahat ng ito, naisip niyang wala nang natitira pang makakapagtataka sa kanya. Gayunpaman, napatunayang mali siya ng mga nagawa ni James. Nang pumasok siya sa Chaos Storm, kinailangan niya ng numerous failed attempts bago siya tuluyang nagtagumpay sa paglinang ng 70 Jade Blossoms. Samantala, ang isang simpleng mahalumigmig ay naganap sa kanyang unang pagtatangka. Bukod dito, sila ay Wuya Jade Blossoms. Matapos ikumpara ang sarili, napagtanto niya kung gaano kalaki ang potensyal ni James kumpara sa kanya. Sumigaw si Chuba, tingnan mo. May 81 sa kanila. Zereus Jade Blossoms ba iyon? Ito ang pinakaunang pagkakataon na nagpakita ito. Bumalik si Zemre sa realidad at napansin na kabilang sa 81 Jade Blossoms na umiikot sa paligid ni James sa Jade Disc Blow sila. Ang huli ay bahagyang nagbuka ng mga talulot nito sa ilalim ng makikinang na puting liwanag. Iyan ay isang Zereus Jade Blossom. Sambit ni Zemra, nanginginig ang boses. Sa sumunod na segundo, isang masakit na dagandong ang sumabog mula kay James. Di nagtagal, ang huling Jade Blossom ay ganap na namumulaklak sa isang matinding pagsabog ng nakasisilaw na puting liwanag. Ang 81 Jade Blossoms ay pinagsama, na bumubuo ng isang napakalaking snow white orb ng liwanag na mabilis na umiikot. Boom! Isang malakas na pagsabog ang sumunod, at ang Jade Disc sa paligid ni James ay nabasag.
Agad na bumalot sa kanya ang isang napakagandang Snow White Lotus na may mga lilang gilid. Napabulala si Chuba, nakamit niya ang Xereus Jade Blossoms Mahayana. Siya ay isang kakaiba. Isa na lampas sa kataas-taasang landas. Huminga ng malalim si Zemra at sentimental na sinabi, kaya ganito ang Jade Flower Mahayana. Palagi naming iniisip na ang aming sarili ay walang kapantay na mga powerhouse ng Greater Realms. Gayunpaman, ikinahihiya tayo ng kanyang mga nagawa. Mukhang ang pamagat bilang ang pinakamatalino sa Greater Realms ay hindi na sa akin upang panatilihin. Kabanata 6825. Emosyonal na sinabi ni Chuba, ang taong ito ay nagpatawag ng 81 Jade Blossoms, ang bilang ng pagiging perpekto at simbolismo ng isang kumpletong cycle. Bukod dito, ang kanyang huling isa ay isang Xereus Jade Blossom. Walang alinlangan na makakamit niya ang magagandang tagumpay kapag nililinang ang gold at jacinth blossoms. Bumaling siya kay Zemra at nagpatuloy, sinabing, sa wakas ay may isa pang transcendent na nilalang na maaaring madaig ang mga pinakamataas na nilalang at kapangyarihan ng iba't ibang mga templo. Umiling si Zemra at tumugon, hindi naman. Ang paglinang sa tatlong kayamanan ay simula pa lamang. Ang tunay na hamon ay nasa pagsasaayos ng tatlo. Kung nagawa natin ito, hindi na natin kailangang bumalik sa ating natural na estado. Nawalan ng masabi si Chuba. Sa sandaling iyon, ang Snow White Lotus ay biglang naglabas ng isang lilang puting liwanag, ganap na nilamon ang Chaos Storm. Matamang pinagmamasdan ni Zemra at sinabing, linangin na niya ang pangalawang kayamanan, ang Gold Blossom. Si Chuba, na parehong natigilan, ay tumingin sa ibaba. Ang puting lotus ay nagbago sa isang lila-gintong kulay at ang mga talulot nito ay mabilis na nabuksan. Ang katawan ni James ay sumabog na may kulay lila at puting mga ilaw. Muli, nagpatawag siya ng 49 na purple at white lotuses. Sa gitna ng kaguluhan ng magulong bagyo, ang mga mahiwagang puwersa ay time na hinayla papunta sa purple gold lotus. Ang iba pang 49 na purple white lotuses ay umiikot at namumulaklak ng sunod-sunod, na nagliliwanag ng makikinang na pagsabog ng purple gold light. Ang pagiging kumpleto ng Supreme Path ay sinasagisag ng bilang na 50. Gayunpaman, palagi itong nag-iiwan ng elemento ng hindi mahuhulaan. Siya ay nagpatawag ng 49 na gold blossoms, iyon ang pinakamataas na tagumpay, Xereus Gold Blossoms. Nang inag ang katawan ni Zemra habang nagtataka, halimaw ba siya? Samantala, biglang nanlaki ang mga mata ni James. Ang 49 na purple gold lotuses ay naglabas ng mga batis ng purple gold na apoy ng sunod-sunod. Inihayag ni Zemra, ang Xereu Primordial Spirit, 49 na buhay, magkakasamang buhay sa mga landas, at immortalidad. Ang kanyang Primordial Spirit ay nalampasan na ang nakaraang Supreme Path. Habang nagsasalita siya, muling nag-interlink ang 49 na purple gold na apoy sa loob ng mabilis na umiikot na kumpol ng mga holy lotuses sa paligid ni James, na bumubuo ng malawak na purple gold flame shield na nakapalibot sa kanya. Sa susunod na sandali, ang purple gold flame shield ay sumabog na may misteryosong enerhiya, na nabuo sa siyam na maraming kulay na lotus. Sumigaw si Chubas, ito na ang huli sa tatlong kayamanan, ang Jacinth Blossom. Maliban kung may mangyari na hindi inaasahan, malamang na muli nating masasaksihan ang pagkakaiba-iba ng Xereus. Paalala ni Zemra, subaybayan kung gaano karaming mga kulay ang mga ito. Agad na iniabot ni Chuba ang kanyang zen patungo sa purple gold lotus sa paligid ni James. Gayunpaman, agad na naitaboy ang kanyang zen. Puff! Tumalsik ang dugo mula sa bibig ni Chuba habang siya ay pasuray-suray at nahulog sa bagyo. Itinaas ni Zemra ang kanyang kamay at nagpakawala ng sword light para patatagin si Chuba. Nagulat si Chuba, napakalakas niya. Sa kabila ng tagumpay ko sa cultivation, hindi nakapasok ang zen ko sa shield at nag-trigger pa ng backlash. Huminga ng malalim si Zemra at sinabing, kaya sinasabi mo na wala kaming pagkakataon laban sa kanya kahit na hindi niya isinama ang tatlong kayamanan. Umiling si Chuba at sumagot, hindi eksakto. Hindi lang ako handa. Inilagay ni Zemra ang kanyang mga kamay sa likod niya at ngumuso, hayaan siyang subukan. Kung magtagumpay siya, hahayaan nating mangyari ang mga bagay-bagay ng natural.
Kung mabibigo siya, kukunin natin ang kanyang tatlong kayamanan at susubukan natin ito. Binigyan ni Chuba si Zemrya ng isang gilid na sulyap ngunit nanatiling tahimik. Kukunin sila. Sigurado siyang karapat-dapat sa kanyang reputasyon bilang pinakamalakas sa Greater Realm. Sigurado siyang mayabang. Hindi ba niya nakikita kung gaano kalakas ang taong ito? Kabanata 6826. Napapaligiran si James ng Jacinth Blossoms, naliligo sa nakakasilaw na liwanag. Bigla niyang napagtanto na ang Chaos Essence at Hongrome Essence sa kanyang paligid, na kailangan niya para sa proseso ng pagsasanib, ay lumiit ng malaki. Sa mga prosesong kailangan para makontrol ang tatlong kayamanan, matagumpay na nabago ni James ang asensya sa enerhiya at na-convert ang enerhiya sa espiritu. Ang natitira na lang ay hayaang bumalik ang espiritu sa kawalan. Gayunpaman, kailangan niya ng malaking halaga ng kapangyarihan upang mapakinabangan ang potensyal ng Jacinth Blossoms. Nawala ng Chaos Essence at Hongrome Essence, sinubukan niyang pinuhin ang magulong innate energy. Sa kabutihang palad, ang Lotus na nagpo-protekta sa kanya ay may kakayahang magpino ng iba't ibang uri ng enerhiya. Itinuon ni James ang kanyang Zen at napakaraming innate energy ang bumungad sa kanya mula sa bawat direksyon. Ang Lotus ay mabilis na hinigop ang mga enerhiya, na nagpapahintulot sa kanya na gamitin ang mga ito. Habang pinipino niya ang innate energy, nagsimulang mamukadkad ang Jacinth Blossom sa kanyang paligid at naglalabas ng mga makukulay na sinag. Sa sumunod na sandali, umalangaw-ngaw ang sunod-sunod na pagsabog sa buong Chaos Storm, na naging sanhi ng marahas na pagyanig sa paligid. Si Zemrya, na naka-hover sa itaas ng Chaos Storm, ay biglang napabulalas. Anong nangyayari? Ano ang sinusubukan niyang gawin? Pinatatag ni Chuba ang kanyang sarili at sumigaw, kumukuha siya ng innate energy mula sa Chaos Storm para i-regulate ang three treasures. Napaka-unpredictable niya. Sa gitna ng mabilis na pagyanig sa mga bundok, si James ay nanatiling hindi natitinag, na hindi natitinag tulad ng isang bato. Sa paligid niya, siyam na Lotuses ang nagpakawala ng napakaraming makukulay na ilaw. Habang bumababa ang agos ng innate energy sa kanyang katawan, ang mga Lotus ay lumubog sa kanyang katawan. Sumabog ang apoy mula sa kanyang katawan, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Habang ang huling Lotus ay sumanib sa kanya, sumigaw si James at lumundag patungo sa tuktok ng Chaos Storm. Sabay-sabay na bumukas ang napakalaking Lotus na bumabalot sa kanya, na naging mga sinag ng liwanag na tumagos sa kanya. Nakaranas si James ng matinding sakit na damaloy sa kanyang katawan. Iniunat niya ang kanyang mga kamay, at isang napakalaking kapangyarihan ang mabilis na lumabas. Habang kumalat ang kapangyarihan, nagsimulang kumalat ang Chaos Storm mula sa ibaba hanggang sa itaas. Kinagat ni Zemrya ang kanyang mga ngipin at sumigaw, pupunta siya para sa atin. Labanan tayo, Chuba. Sumagot si Chuba, ipaglaban mo ang aking puwet. Bilasan mo at umalis ka na. Parang hindi pa niya na-control ang kapangyarihang nakuha niya. Kung hahamunin natin siya, mapapatalo tayo. Pagkatapos magsalita, hinawakan ni Chuba si Zemrya at nawala sa lugar. Sa susunod na sandali, si James ay pumailanglang sa langit. Ang kanyang kapangyarihan ay kumalat palabas, na agad na nagwasak sa paligid. Para bang nailabas na niya ng buo ang sakit, natapakan ni James ang isang masa ng kulay abong ulap at tumayo sa kawalan. Ang mga makukulay na sinag ng liwanag na nakapalibot sa kanya ay nagkalat sa gas, pagkatapos ay mga liwanag na participle at naglaho. Hindi nagtagal, bumalik sa kalmado ang paligid. Ang Chaos Storm ay ganap nang bumagsak pagkatapos ng serye ng mga pagsabog. Pinagmasdan ni James ang pagkawala ng kapangyarihan, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay at bamulong, so ito ba ang ibig sabihin ng pag-regulate ng tatlong kayamanan? Noon lang, napansin niya ang dalawang kumpol ng liwanag na dahan-daang umiikot sa kawalan. Mabilis siyang sumugod sa kanila, na para bang sila ang mga sagot sa kanyang mga pagdududa. Bigla siyang nabangga ng isang figure ng malakas. Matapos patatagin ang sarili, tinitigan niya ang parang multo. Gayunpaman, agad na tumakas ang kabilang partido sa gulat. Teka, huwag kang umalis. Ikaw lang ang nakita kong buhay dito. Sa desperasyon, inabot ni James.
Isang malinaw na puwersa ang sumulong, na hinayla pabalik sa kanya ang parang multo. Damn! Ganoon ba ako kalakas? Nagulat si James sa sariling lakas. Mag-usap tayo ng mapayapa. Mapayapa. Nagmamadaling iwinagayway ng misteryosong nilalang ang kanyang kamay. Saglit siyang nilingon ni James at napagtantong isa pala itong matandang may puting buhok na nakasuot ng gray na roba. Kabanata 6827. Ang matanda ay hindi nagpakita ng kakaibang aura o kapangyarihan, at hindi rin matukoy ang kanyang cultivation rank, ngunit himalang lumulutang siya sa kawalan. Sumigaw ang matanda, gamitin natin ang ating mga salita, okay? Kahit na gusto mo talagang lumaban, hindi ngayon ang oras. Tanong ni James, nakulong ka ba dito, sir? Isang bakas ng kahihiyan ang agad na sumilay sa mukha ng matanda. I'm not that old. Don't call me that. You can just call me Chuba. Nire-regulate mo lang ang tatlong kayamanan at naabot mo ang pinakadakilang tagumpay sa bawat isa. Ito ay isang kahanga-hangang tanawin. Hindi ako mangangahas na tawagan mo ako ng magalang. Puno ng pait ang puso ni Chuba. Okay, Chuba. Nakakunot ang noo, nagtanong si James, ano ba itong lugar na ito? Tinitigan ni Chuba si James at sumagot, The Gate of Wonders. Ito ang pinakahuling destinasyon ng Chaos Storm, at ang pinagmulan din ng mga landas. Hindi mo ba alam? Ngumiti si James ng alanganin at sumagot, hindi ako. Na-overwhelm pa rin ako. 1/3. Hindi nakaimik si Chuba at pakiramdam niya ay mayabang si James. Sa sandaling iyon, isang itim na parang multo ang tumalbog patungo sa kanila. Ang bilis mong tumakas, Chuba. Nakakahiya. Kung magsanib puwersa tayo, makakalaban natin siya. Dumadaldal ang black spectral figure habang papalapit kay Chuba. Nang makita niya si James ay natigilan siya. Tumaas ang kilay ni James at nagtanong, labanan. Sinong kinakalaban mo? May ibang nilalang ba dito? Chuba cast a glance at the black spectral figure, ang kanyang titig na tila naghahaman, na parang sinasabi, sige at hamunin mo siya, ano pa ang hinihintay mo? Tila natatakot, ang itim na parang multo, ay umiwas sa tanong. Sa halip, nagtanong siya, may kakaiba ka bang libangan? Gusto mo bang nakahubad o ano? Isang gulat na bulalas ang pinakawalan ni James at napasulyap sa kanyang sarili, at napagtanto na siya nga ay nakahubad. Namula siya sa natuklasan. Nag-aagawan para sa isang solusyon ngunit natagpuan ang kanyang sarili na walang anumang gamit, mabilis na nag-improvised si James. Nag-conjured siya ng ilang innate energy at ginawa ito sa paligid niya bilang pansamantalang saplot. Gayunpaman, si Chuba at ang itim na parang multo ay lumayo sa kanya. Nagmamadaling tumawag si James, teka. Wala talaga akong damit. It's not what you think. Hindi ako interesado sa matatanda. Hindi ako interesado sa mga lalaki. Ang itim na parang multo at si Chuba ay nagpalitan ng maingat na mga tingin, nag-aatubili na lumapit sa kanya. Nagtanong si James, ikaw ba ay dalawang tagapag-alaga ng Gate of Wonders? May iba pa bang nilalang dito? Kinakamot ni Chuba ang kanyang ilong, pagkatapos ay itinuro ang itim na parang multo at sinabing, ang kanyang pangalan ay Zemra. Gusto kanyang ipaglaban. Bago pa matapos si Chuba, tinakpan ni Zemra ang bibig at sumingit, hindi kami guardians. First time din namin dito. Marami din tayong dapat matutunan. Hindi pa namin alam ang pangalan mo. Do you mind me asking? Nang makita ang biglaang pagbabago ng kilos ni Zemra, nakita ni Chuba na komedyante ito. Ang Creole Sword God na hindi man lang natakot sa Five Path Emperors, na nag-aangkin lang na gustong nakawin ang three treasures ng ibang tao, ay nagpapatibay na ngayon ng maamo. Matapos ang isang maikling pagkabigla, pinagsalikop ni James ang kanyang mga kamay at sinabing, humihingi ako ng paumanhin. Dapat pala kanina pa ako nagpakilala. Ang pangalan ko ay James Caden. Ako ay isang tao mula sa Dark World, mula sa kung ano ang maaari mong tawagin ang Tai Chi World since Void. Nagpalitan ng tingin sina Zemra at Chuba, pagkatapos ay sabay na nagtanong, ang kahalili ni Yani. Nagtataka, nagtanong si James, kilala mo ba siya? Humagalpak ng tawa si Chuba at sumagot, malapit kaming magkaibigan. Makahulugang tiningnan ni Zemra si Chuba at sinabing, kilala namin si Harper Top. May crush siya.
Siko ni Chuba si Zemra, saka ngumiti kay James. Nalampasan mo si Yani ng isang mahusay na kahabaan. Sa katunayan, ang nakababatang henerasyon ay pinapalitan ng luma. Si Zemra said sentimentally, ipagpapatuloy ang mana ni Yani. Pero tayong dalawa. Kumunot ang noo ni James at nagtanong, "What do you mean?" Umiling si Zemra, pagkatapos ay sa pagwagayway ng kanyang kamay, nagpatawag siya ng nakakasilaw na enerhiya upang bumuo ng isang bundok. Sa susunod na sandali, matikas niyang tinapakan ito. Natarante si James sa nakita. Nang makita ang kanyang pagkalito, ngumiti si Chuba at sinabing, nakakaramdam na naman ng sama ng loob ang matandang iyon, wanong problema. Pinindot ni James para malinawan. Napabuntong hininga si Chuba at nagpaliwanag, nalinang na nating dalawa ang tatlong kayamanan, ngunit hindi natin ito matagumpay na naayos. Sa kasamaang palad, ang aming oras ay malapit na. Kung ayaw nating maglaho ang ating mga kaluluwa, wala tayong magagawa kundi bumalik sa ating orihinal na anyo. Huminga ng malalim si Chuba bago nagpatuloy, nakuha na nating dalawa ang tatlong bulaklak, ngunit hindi natin ito mapagsasama. Ngayon, habang papalapit ang ating deadline, kung ayaw nating maglaho ang ating mga kaluluwa, wala tayong magagawa kundi ang bumalik sa ating orihinal na anyo. Matapos marinig ito, hindi maiwasan ni James na magulat, malapit na ang deadline. Senior Chuba, sa antas ng paglilinang mo, may deadline pa ba? Siyempre, sabi ni Chuba na may kalmadong ngiti, ang sinumang hindi makakalap ng tatlong bulaklak sa itaas ay magkakaroon ng deadline. Kaya lang, iba ang level ng cultivation, at iba ang deadline. Then how long have you lived? Tanong ulit ni James. Nag-isip si Chuba at sumagot, nawala ako. Marahil ilang milyong entrepok. Anyway, tiyak na hindi hihigit sa 10 milyong entrepoks. Nang magtatanong pa sana si James, tumalikod si Chuba at nag-teleport sa tuktok ng bundok. Sigaw ni Zemra, halika, James. Uminom tayo. Sa walang hanggan na kawalan, maraming oras ang nalalabi. Agad namang humakbang si James, tumabi kay Chuba at Zemra. Inunat ni Zemra ang kanyang kamay at iniabot kay James ang isang pitchel, at sinabing, iyan lang ang mayroon tayo ngayon. Inumin ito ng matipid. Ipinakilala ni Chuba, sa Gate of Wonders, ang pinakamahalagang bagay ay hindi enerhiya. Sa halip, ito ang jade nectar dito. Pagkatapos magsalita, kinuha niya ang isang pitchel at humigop ng kaunti. Ipinahayag ni James ang kanyang pasasalamat, pagkatapos ay itinaas ang alak sa kanyang mga labi at bumalot sa kanyang mga butas ng ilong ang amoy ng masarap at nakapagpapalakas na amoy. Matapos matikman ang nectar, ang matamis at nakakapreskong aroma ay nananatili sa kanyang bibig. Masarap na alak. Bulalas ni James, inubos lahat sa isang lagok. Nang hihinayang sinabi ni Zemra, sayang. Si Chuba, masyadong, umiling ng hindi samasang-ayon. Ganun pa man, wala siyang nagawa. Hindi nakaimik si James sa reaksyon nila. Itinuro ni Zemra si Chuba at sinabing, mas marami akong napatay kaysa sa iyo. 127 sa aking mga kamay. Nanlaki ang mata ni James sa gulat. Nagmamadali siyang nagtanong, nasa Declan Mahayana ba kayong dalawa? Umiling si Chuba at sinabing, hindi. Kung naabot na natin ang Declan Mahayana, maaari tayong lumaban para sa isa pang 10 milyong entrepok. Mayabang na sabi ni Zemra, hindi sana tayo nahulog sa isang pukana at na-trap dito. Naintriga, ipinilit ni James ang paksa at hinikayat silang magpaliwanag. Mula sa kanilang daldalan, nalaman ni James ang pagkakakilanlan ng dalawang matanda. Si Chuba ay dating pangalawang pinakamakapangyarihang tao sa Greater Realms, na nakakuha ng titulong Primordial God. Si Zemra, sa kabilang banda, ang pinakamalakas sa Greater Realms, na tinawag na Krail Sword God. Ang dalawang maalamat na figura, si Yani, ang nagmula ng Marcia's power, at si Harper, ang lumikha ng historical power, ay dating kakampi nila. Nakipaglaban sila kay Zymergy, na nagdulot ng madugong patayan. Sa kasamaang palad, kahit na ang pinakamalakas na puwersa ay mahina sa panlilinlang at mga pukana. Naakit sila sa Gate of Wonders ng Five Path Emperors, at nakulong sa napakatagal na panahon. Matapos marinig ang kanilang mga kwento, hindi napigilan ni James na kumunot ang kanyang mga kilay.
Imposible bang umalis sa Gate of Wonders? Huminga ng mahina si Chuba at sumagot, not necessarily. Ang Chaos Storm, na nangyayari minsan sa bawat milyong entrepok, ay makapagpapaalas sa atin dito. Sumilip pa si James, kung ganoon, bakit hindi ka umalis? Malapit na matapos ang oras natin, kaya bakit mo pa aalis? Wala kaming pagnanais na harapin ang kahihiyan mula sa mga mapagkunwari na iyon, pakli ni Zemra, na humigpit ang hawak sa kanyang pitchel ng alak. Ang lakas namin ay hindi na tulad ng dati. Kahit na magkasama, hindi naman siguro tayo magkakaroon ng pagkakataon laban sa Five Path Emperors, dagdag ni Chuba na may pakiramdam ng pagbibitiw. Tumahimik si James, nakaramdam ng simpatiya sa hindi nila magandang pagkikita. Kasabay nito, ang kanyang sitwasyon ay mabigat din sa kanyang isipan. Ayon kay Lysia, at sa dalawang matandang lalaki, isang beses lang nangyari ang Chaos Storm sa bawat 1,000,000 entrepok. Gayunpaman, hindi niya kayang maghintay ng ganoon katagal. Bukod dito, nag-aalala siya kay Lysia, Hemera, at Fennec. Higit sa lahat, ang kanyang pinaka-pressing concern ay si Yaria. Kung siya ay maghihiganti dahil sa galit laban sa kanyang pamilya at mga kaibigan, ang mga kahihinatnan ay magiging mapaminsala. Biglang tumawag si Chuba, James. Sinalubong ni James ang kanyang tingin na nakakunot ang noo. Sabi ni Chuba, bagaman pwede kaming umalis, ayaw namin. Pero iba para sayo. I'm sure may feelings ka pa rin sa outside world, di ba? Napabuntong hininga si James, saka ipinaliwanag ang mga nakasalubong niya. Napabulala sina Zemra at Chuba, ang gobernador ng Yin ay iyong asawa. Tumango si James. You have good taste, paliwanag ni James, Frona is my second body. Ano sa tingin mo tungkol sa pakikipag-deal sa akin? Nagulat sina Chuba at Zemra sa kanyang alok. Ang dalawa sa kanila ay malapit na sa kanilang kamatayan, at mahirap mag-isip ng isang bagay na maaari nilang patunayan sa kanya. Tumingin si James sa kanila at sinabing, tutulungan ko kayong dalawa na i-regulate ang three treasures. Bilang kapalit, gusto ko ng paraan para makaalis dito. Kinakabahang tanong ni James, ano sa tingin mo? Pagkaraan ng ilang sandali, humagalpak ng tawa si Chuba. Si Zemra naman ay mas prangka. Tinanong niya, familiar ka ba sa konsepto ng tatlong kayamanan? Pagkatapos ng maikling pagninilay-nilay, sumagot si James, hindi ba tungkol sa pagkamit ng immortalidad? Matiyag ang nagpaliwanag si Chuba, ang Jade Blossom ay sumisimbolo sa asensya, ang Gold Blossom ay naglalaman ng enerhiya, at ang Jacinth Flower ay nangangahulugang espiritu. Upang ganap na makontrol ang mga ito, kakailanganin nating ibalik ang espiritu sa kawalan. Bagaman nalinang na natin ang tatlong kayamanan, hindi natin matatapos ang huling hakbang dahil nakaipon tayo ng malaking halaga ng negatibong aura mula sa labis na pagpatay. Mangangailangan ng isang himala para magtagumpay tayo. Malungkot na idinagdag ni Zemra, ang suwayan ang natural na kaayusan o ang mga pangunahing prinsipyo ng sansinukob at makamit ang immortalidad ay hindi isang bagay na maaaring ibigay ng iba. Isang alon ng panlulumo ang bumalot kay James. Noong una ay umaasa siyang gamitin ang mga awit na itinuro sa kanya ni Lysia na ipagpalit sa dalawang matandang lalaki upang matulungan siyang makahanap ng paraan. Sa kasamaang palad, ito ay masyadong magandang panaginip. Bumantong hininga si Chuba, lumingon kay James, at sinabing, alam mo ba kung gaano karaming tao ang matagumpay na nilinang ang Jace Blossom? Umiling si James. Sumingit si Zemra, na nagsasabing, hindi hihigit sa 50. Ang mga nagtagumpay ay kabilang sa pinakamalakas sa Greater Realms. Chuba elaborated, tama. At wala pang 100 ang nagtanim ng parehong Jade at Gold Blossom. Nakatayo sila sa tuktok ng Greater Realms. Itinuon ni Zemra ang kanyang tingin kay James at sinabing, ang mga nakakapag-cultivate sa tatlo ay maaaring masakop ang Greater Realms. Sa aming pagkakaalam, 3 lang ang nakaabot sa tagumpay na ito. Nanlaki ang mata ni James sa revelasyon nila. Agad niyang tinanong, ang isa ba sa kanila ay miyembro ng Five Path Emperors? Tumango si Zemra. Oo. Ang dalawa pa ay pinagkadalubhasaan muna ang Five Spirit Integration. Napakalakas din nilang entity. Hinayla ni Chuba si Zemra sa tabi at sumingit, huwag mo siyang iliga.
Ang aming kaalaman ay limitado sa napakaraming entropox ang nakalipas. Maaaring iba na ang mga bagay ngayon. Tumango si Zemre bilang pagsang-ayon. Tama ka. Sila ang may control sa Gate of Mystery, Creation, Virtue, at Wuya. Hindi natin mahuhulaan ang lakas nila. Kumunot ang noo ni James at nagtanong, may gusto ka bang gawin ko? Nagpalitan ng tingin sina Zemre at Chuba, pagkatapos ay tumawa. Matalino, gaya ng inaasahan sa isang tao. Naiintindihan mo agad ako. Hinayla ni Chuba si Zemre at sinabing, sige, tama na. Siya lang ang nagtagumpay sa Three Treasure Integration. Sana matupad niya ang mga pangarap natin. Sagot ni Zemre, syempre kaya niya. Paki-elaborate. Una, labanan mo kami sa isang seryosong labanan. Hindi mabilang ang aming mga tainga sa pag-iisa dito. Biglang sumabog si Zemre na may nakasisilaw na pagpapakita ng mga ilaw sa madilim na kawalan na agad na nagpapaliwanag sa paligid. Nagbitiw na sinabi ni Chuba, ang Krail Sword God ay tunay na gustong-gusto ang isang magandang laban. Ibigay mo ang lahat, James. Napakagandang pagkakataon na na-encounter mo, ganoon din sa amin. Pagkatapos magsalita, nag-transform siya sa isang bahid ng liwanag at umakyat sa langit. Pumwesto ang dalawang matanda, isa sa kaliwa at isa sa kanan. Inabot ni James ang dalawang pitchel ng alak sa mesa at agad itong nilagok. Ngayon, higit kailanman, kailangan niyang subukan ang kanyang mga kakayahan laban sa malalakas na kalaban upang masukat ang buong lawak ng kanyang mga kakayahan pagkatapos matagumpay na pagsamahin ang tatlong kayamanan. Hinikayat ni Zemre, tingnan natin kung ano ang mayroon ka, James. Tumalon si James sa kawalan, naiiba sa masiglang pagpapakita ng mga matatanda. Hindi tulad ng nakakasilaw na pagpapakita ng liwanag ng kanyang kalaban, tumayo siya, parang isang bundok na hindi gumagalaw. Siya ay tila hindi nababagabag, matahimik, at tila hiwalay sa sitwasyon. Inunat ni Zemre ang kanyang mga braso, at ang hangin sa paligid niya ay biglang sumambulat ng nakasisilaw na sword lights, dumiretso kay James. Binaliktad ni Chuma ang kanyang kamay, at hindi mabilang na mga palad ang nagmaterial sa magkabilang gilid ni James, na kumari pa ng takbo patungo sa kanya. Ang dalawang matandang lalaki ay pinakawalan ng kanilang supernatural powers, na walang iniwan na malinaw na pagtakas. Gayunpaman, si James ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pag-iwas, ni hindi siya kumikislap. Siya hovered sa walang laman, extended kanyang braso, at clenched kanyang mga kamay sa isang palad. Sa sandaling iyon, ang napakaraming pag-atake ay natigil sa kanilang mga track. Isang transparent na puwersa ang lumabas mula sa katawan ni James, na nakuha ang sword lights at mga pag-atake ng palad, na muling hinubog ang mga ito sa dalawang lotus. Kaagad pagkatapos, tumakbo siya at tumayo sa ibabaw nila. Pinalakas ni Chuba at Zemre ang kanilang mga pag-atake, nilapitan siya mula sa dalawang magkaibang direksyon. Sa kabila ng mabangis na pagsalakay, si James ay nanatiling composed. Itinaas niya ang kanyang kamay, hinaranggan ang pag-atake ng palad ni Chuba, at pagkatapos ay sinalo ang sword light ni Zemre. Kung gusto mo ito, gawin mo, sigaw ni Zemre, pagkatapos ay sumabog ang kanyang sword light. Tumalon siya sa langit at nagpakawala ng sunod-sunod na pag-atake. Bagamat wala na siyang espada, ang kanyang mga pag-atake ay katangi-tangi at walang kapintasan. Napakalma ni James sa harap ng mabilis nilang pag-atake. Sa sandaling iyon, sumambulat si Chuba ng mga makinang na ilaw. Agad siyang kumawala at naglunsad ng daan-daang libong mabilis na pag-atake ng palad kay James. Nilabanan ni James ang isa laban sa dalawa, dahan-daang umatras kasama ang mga lotus sa paligid niya. Nanatili siyang matikas at matikas gaya ng dati, pinahintulutan ang dalawang matandang lalaki na umatake ayon sa gusto nila. Sa gitna ng madilim na lawak ng Gate of Wonders, isang kamanghamanghang kaguluhan ang naganap. Isang ipo-ipo ng liwanag na sinag ang tumawid sa kawalan, pinipintura ang kadiliman ng makulay na kulay. Ang sword energies ay pumutol sa hangin, habang ang mga palm print ay kumikislap, ang bawat epekto ay umuugong ng malakas. Nagbago ang kulay ng buong kalangitan, namumula sa ilalim ng napakalaking puwersa ng labanan. Ang hindi mabilang na mga anyo ng innate energy at misteryosong kapangyarihan ay sumayaw ng ligaw, nagsasalpukan at nagsasama.
Boom! Boom! Sa dalawang dumadagandong na kalabog, muling nakipagsagupaan si James sa dalawang matandang lalaki. Sabay na napatumba sina Chuba at Zemra. Samantala, napaatras lang ng ilang hakbang si James. Nanatili siyang matatag sa itaas ng dalawang lotus. Di nagtagal, yumanig ang mga pagsabog sa Gate of Wonders, na nagdulot ng pagyanig. Ang katutubong enerhiya at mahiwagang kapangyarihan sa paligid ng lugar ay mabilis na bumagsak. Sa pagharap sa mga pag-atake ni James, natagpuan nina Zemra at Chubb ang kanilang mga sarili na walang kapangyarihan upang ipagtanggol laban dito. Dahil sa desperasyon, nag-transform sila sa makukulay na liwanag na sinag at umiwas sa iba't ibang direksyon. Ilang sandali pa, sumabog ang mga pagsabog sa kalawakan na kakaalis lang nila, na marahas na yumanig sa Gate of Wonders. Kumikislap ang kidlat, umugang ang kulog, at umikot ang mga enerhiya sa paligid. Nasaksihan ang nakakatakot na palabas, nagpalitan ng tingin sina Chuba at Zemra. Ito ba ang lakas na nakukuha mo pagkatapos pagsamahin ang tatlong kayamanan? Nakakabaliw yun. Imposible. Ang kanyang cultivation rank ay mas mababa kaysa sa atin. Kahit na isinama niya ang tatlong kayamanan, baka manalo pa rin tayo. Pagkatapos magsalita, iniunat ni Zemra ang kanyang kamay at agad na nagpatawag ng 12 clone, na pumila sa kanyang pangunahing katawan. Tumawa si Chuba, ipakita namin sa iyo ang lakas ng mga powerhouse na pumatay sa hindi mabilang na nilalang sa Soma de Clone rank. Pagkatapos magsalita, nagpatawag din siya ng 11 clone na nakahanay sa mga clone ni Zemra. Sabay-sabay na umatake ang mga clone. Ang kanilang mga pag-atake ay nagdulot ng mga kurap ng liwanag na kumalat sa kalangitan, na tila nag-iiwan kay James ng pagkakataong lumaban. Sa kabila ng mga pangyayari, hindi umatras si James. Nakapagtataka, dumiretso siya sa sword lights at pag-atake ng palad. Sa pagtapak sa kanila, mabilis siyang lumapit sa mga clone. Sa pagdaan niya, sesabog ang sword lights at pag-atake ng palad. Si Chuba at Zemra ay hindi kapani-paniwalang nagulat. Nagpunta si James sa mga clone ngunit agad siyang napalibutan. Nahaharap sa kanilang walang humpay na pag-atake, mahinahon siyang gumanti. Ang kanyang mga galaw ay magaan at tumpak, na gumuhit ng hindi mabilang na mga after images sa kalangitan. Habang kumikilos siya, ang mga clone ay natamba ng sunod-sunod. Sina Chuba at Zemra ay nabigla sa nakita at hindi makapag-react. Gayunpaman, ilang sandali pa, napagtanto nila kaagad ang kanilang malubhang sitwasyon. Sa bawat napinsalang clone, dumanas sila ng backlash at kinailangang mabilis na bawiin ang kanilang mga clone. Pasensya na. Dumaing si James, pagkatapos ay hinampas ang panghuling clone. Matapos tapusin ang mga clone, lumukso siya sa kalangitan. Sina Chuba at Zemra ay umubo ng dugo mula sa paulit-ulit na backlash na natamo mula sa kanilang mga clone ng pinsala. Gayunpaman, hindi sila tumigil upang makabawi at agad na nag-transform sa mga light ray, na binaril kay James. Boom! Boom! Ang mga nakakatakot na pagsabog ay naganap habang ang mga sinag ng liwanag ay nagsalubong kay James. Ang Gate of Wonders ay nanginig, at nabuo ang mga bitek sa buong kalawakan. Mabilis niyang pinakawala ng ilan pang sword energies, na pinilit na umatras si James. Kasabay nito, lumikha si Chuba ng isang Jacinth Blossom Formation sa labas ng Sword Formation. Pagkatapos, sumama siya kay Zemra na may coordinated attack kay James. Ito ay isang matinding showdown sa pagitan ng tatlo. Pare-pareho silang tugma, kaya mahirap magpasya sa isang resulta. Sumigaw si Zemra, kung hindi ka umatake, baka mapatay ka namin. Hindi tulad ni Zemra, nagsalita si Chuba gamit ang kanyang mga aksyon. Nag-transform siya sa isang makulay na liwanag, agad na dumami sa isang bagyo, at dumiretso kay James. Si James, na kinubkob ng kanilang mga pag-atake, ay biglang ibinuka ang kanyang mga braso. Pagkatapos, isang higanteng lotus ang agad na bumalot sa dalawang pormasayon. Sumunod ang malalakas na pagsabog, na naging sanhi ng pagyanig ng paligid. Isang mapanirang puwersa ang lumitaw, at ang mga bitek sa Gate of Wonders ay nagsimulang kumalat. Boom! 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 Sa ilalim ng isa pang serye ng tuloy-tuloy na pagsabog na nakakasira ng lupa,
hindi mabilang na maraming kulay na sinag at sword lights ang bumaril mula sa napakalaking lotus. Ang mga pagyanig ay patuloy na tumagos sa Gate of Wonders, na nagdulot ng pagkawasak sa lahat ng dako. Ang lotus ay biglang namukadkad, at ang tatlo ay makikita sa loob nito. Kakaiba, parang na-freeze sila sa pwesto. Ang palad ni James ay nasa noo ni Zemra, at ang isa pang palad ay nasa dibdib ni Chuba. Hindi nagtagal, yumanig ang lupa, at umugang ang kulog. Ang katutubong enerhiya at ang mahiwagang kapangyarihan sa kanilang paligid ay tumalsik, pinaalis sina Zemra at Chuba. Pinatatag ni Zemra at Chuba ang kanilang mga sarili sa buong lakas at dumura ng dugo. Ang kanilang buhok ay magulo, at ang kanilang mga katawan ay bagbog, na nagpapakita ng isang malagim na tanawin. Samantala, si James ay tumingin sa kanyang sariling mga kamay na may pagtataka. Bagamat hindi siya makakita ng anumang enerhiya, pakiramdam niya ay napuno siya ng isang napakalaking espiritu ng pakikipaglaban. Matapos iluwa ang bibig sa kanyang dugo, tumawa si Chuba, ang galing. Kaya ito ang tunay na lakas ng isang taong nagsama ng tatlong kayamanan. Kahit na ang iyong cultivation rank ay hindi kahanga-hanga at hindi mo lubos na magagamit ang iyong buong potensyal, magagawa mo pa ring duminahin ang greater realms. Tumawa si Zemra. Upang makalaban ng isang kalaban na nagsama ng tatlong kayamanan sa buhay na ito, wala na akong pinagsisisihan. Isa ka talagang walang kapantay na powerhouse sa panahong ito. Congratulations, James. Lumingon si James sa dalawa at nakitang bigla silang umubo ng dugo. Nang makitang mahuhulog na sila mula sa langit, mabilis siyang nagpatawag ng isang transparent na puwersa para hilahin sila sa higanteng lotus kung nasaan siya. Nag-aalala siyang nagtanong, "Are you two okay?" Tumawa si Chuba, umupo sa isang lotus na posisyon, at sumagot, "Ilang dugo lang, no big deal. Napakalakas mo. Mula ngayon, magagawa mo na ang mga mapagkunwari na manginig sa takot." Umupo din si Zemra, tumingin kay James, at sinabing, "Talaga. Sa wakas ay oras na nalampasan kami ng mga kabataan. Gayunpaman, hindi mo pa rin lubusang nakakabisa ang iyong mga kapangyarihan. Kailangan mo ng mas maraming pagsasanay." Tumingin si Chuba kay Zemra at sinabing, "Oras na para ibigay natin ito sa kanya. At least mabayaran natin ang pabor ni Frona bago tayo makaalis." Tumango si Zemra at sinabing, "Oo. Pagkatapos nito, nabayaran na sana namin ang lahat ng aming mga utang." Tumingin si James sa kanila na nalilito. "Ikaw, binata, ay nagtataglay ng pambihirang lakas. Gayunpaman, ikaw ay mapagpakumbaba at hindi nagpapakita ng pagmamataas." Kasabay nito, nagpakawala si Zemra ng hindi mabilang na sword lights sa paligid. Napatingin si James na nagtataka. Sa susunod na sandali, ang maraming kulay na liwanag na sinag at 10,000 banal na mga espada ay kumalat sa Gate of Wonders. Sa gitna ng laganap na innate energies at mahiwagang kapangyarihan, hinayla nila pabalik ang daan-daang light orbs. "Here you go, James," sigaw ni Chuba, ipinadala ang mga light orbs sa katawan ni James. Pagkatapos ng panandaliang masindak, si James ay binalot ng maraming kulay na light orbs. Pagkatapos, simula sa kanyang mga paa, ang kanyang hubad na katawan ay unti-unting napalitan ng kanyang ginintoang katawan. Pagkatapos, ang kanyang mga braso ay naging Nether Demonic Sword at Judgment Scythe. Bulalas ni James, "My ultimate golden body. Nakabalik na." Ang mga Divine Sword ni Zemra ay winalis din ang 12 light orbs, itinanim ang mga ito sa James's ultimate golden body. Hindi nagtagal, biglang naramdaman ni James na bumalik ang imbakan ng kanyang kaluluwa, kasama na ang lahat ng nasa loob nila. "Guru! Guru!" Nagulat si James nang bigla ang dalawang Chris. Tumangala siya at nakita niya ang isang napakagandang babae at gwapong lalaki sa kanyang harapan. Tila nag-transform din sina Hammer at Fennec matapos mabunyagan ng Chaos Storm's innate energy. Ngayon, naabot na nila ang Yitro Declan rank. "Guro, tayo ay isinilang na muli." Yayakapin na sana ni Hammer si James pero pinigilan siya ni Fennec. "Bastos ka." Saway ni Hammer. Niyakap ni Fennec si James, tumalikod, at sinabing, "Lalaki si Master. Paano siya may akap ng isang babae? Hindi ka ba natatakot na patayin ka ni Thea?"
Galit na sinipa ni Hemeres si Fennec, pagkatapos ay hinabol siya. Napatulala si James habang pinapanood silang lumalaban sa kawalan. Ang biglaang pagbabalik ng lahat ay nagdulot sa kanya ng pakiramdam na sobrang totoo. Nakangiting sabi ni Chuba, sige. Ibinalik na namin ang mga gamit mo. Sinabi ni James na nakakunot ang noo, nabasag ang Years 1 Genesis Bell, ngunit tiyak na nakolekta ni Lysia ang kanilang mga fragment. Hindi namin nakita si Lysia o ang Years 1 Genesis Bell na sinasabi mo. Iminungkahi ni Zemra, dapat mong suriin ang iyong sarili. Gawin ito habang nananatiling buo ang Gate of Wonders at narito pa rin ang innate energy. Gayunpaman, wala siyang nahanap. Gumaan ang pakiramdam niya ngunit medyo naguguluhan din. Si Lysia ang pangalawang katawan ni James at hindi raw mapaghihiwalay. Kahit na nawasak ang Years 1 Genesis Bell, maibabalik niya ito. Sinundan siya. 2/3. Nina Fennec at Hemeres sa Chaos Storm at umabot sa Yitro Declan rank. Nagtataka siya kung bakit hindi ito sumama sa kanya at kung mayroon ba itong hindi masabi na dahilan. Biglang naalala ni James na may misteryosong background si Lysia. Pinagsalikop niya ang mga kamay niya kina Chuba at Zemra. May tanong ako na sana masagot mo. Nakangiting sabi ni Zemra, I'm sure it's more than just one question. Putulin diretso sa paghabol. Sisigot tayo bago tayo mapahamak. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagtanong si James tungkol sa pagkakakilanlan ni Lysia. Natural, kailangang gamitin ni James ang tunay na pangalan ni Lysia, Frona. Nagkatinginan sina Chubb at Zemra na naguguluhan matapos makinig sa kwento ni James. Giit ni James, anong meron? Marami ba kayong hindi alam tungkol sa kanya? Tumingin si Zemra kay James at sumagot, nagulat lang kami. Matagal na kayong kasama ni Frona, pero hindi mo man lang kilala kung sino siya. Nagkibit balikat si James at awkward na sinabi, we're comrades that share life and death. Kung ito ay isang bagay na ayaw niyang pag-usapan, hindi ko pipilitin. Sagot ni Zemra, dahil ayaw niyang malaman mo, hindi rin namin masasabi sa iyo. Sasagutin namin ang iba mo pang tanong. Bahagyang napanganga si James sa sagot nito. Kinuha ni Chuba ang kanyang pagkabigo at hinihikayat, malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Kung hindi pa niya sinasabi sa iyo, hindi pa ito ang oras. Lalampas kami kung sasabihin namin sa iyo ngayon. Bagamat nasa bingit ng kamatayan kaming dalawa, ayaw naming magsisi. Mamamatay ba talaga kayong dalawa? Kumunot ang noo ni James. Malumanay na sabi ni Zemra, malapit na tayo. Isang karangalan na nakalaban ng isang powerhouse na tulad mo bago mamatay. Kaya kung pumunta ng walang pagsisisi. Anyway, huwag na nating pag-isipan ang issue. Itanong mo ang gusto mo. Huminga ng malalim si James at nagtanong, sa aking kasalukuyang lakas, maaari ko bang walisin si Zymergy at sirain ang Tai Chi? Natahimik sina Zemra at Chuba. Nakakagulat, nabanggit mo si Yeria. Natahimik si James. Sumagot si Zemra, iba si Yeria sa kataas-taasang nilalang. Isa siya sa mga pangunahing ebolusyon ngunit nagtataglay ng kamalayan ng isang buhay na nilalang. Siya ang master ng Greater Realms at mga batas. Siya ang pinakapundasyon ng Zymergy. Paliwanag ni Chuba, magiging tapat ako sa iyo. She stole the powers. Chuba interrupted, she steal the Tai Chi, after all. Ang gobernador ng Yin lamang ang makakagawa nito. Napatingin si James sa kanila at biglang tumigil sa pagsasalita. Mula sa kanilang paliwanag, nalaman niyang ang asawa lang ang tunay na makapagpapaalas kay Yeria. Gayunpaman, ang kanyang asawa ay nahati sa dalawa, at hindi maituturing na gobernador ng Yin. Paano, kung gayon, matrigger nila ang Tai Chi Tribulation? Napagpasyahan niya na maaaring kailanganin na pagsamahin ang dalawang bahagi ng Thea upang talunin ang Tai Chi. Gayunpaman, nagkaroon siya ng dilema kung si Thea pa rin ang magiging asawa niya pagkatapos ng nangyari. Habang sumagi sa kanyang isipan ang pag-iisip, ginamit ni James ang kanyang Zen para tingnan si Light Thea sa kanyang soul space. Dati, wala siya sa tamang pag-iisip pagkatapos na dumanas ng malupit na pagpapahirap kay Yeria. Ngayong natiis na niya ang innate energy ng Chaos Storm, gumaling na ang kanyang mga sugat, at tumaas ng husto ang kanyang kapangyarihan. Nakita niya ang kanyang paglilinang sa ilalim ng Calydom Spiritual Tree,
na naliligo sa isang misteryosong puting liwanag. Ito ay isang tahimik at magandang tanawin. Pinag-isipan ni James ang kanilang mga karanasang magkasama sa Timea sect at naalala ang kanyang pahayag upang makuha ang puso ng aking minamahal hanggang sa kamatayan ang may uban. Ang pag-iisip na mawala siya ay naglagay sa kanya sa isang dilema. Theoretically, dahil kalahati siya ni Thea, naging asawa niya rin siya. Labis siyang nagmamalasakit sa kanya at nalampasan nila ang hindi mabilang na mapanganib na mga sitwasyon ng magkasama. Lumilitaw na ang kapalaran ni Yeria ay matutukoy ng dalawang kalahati ng kanyang asawa. Sila lang ang may karapatang gumawa ng desisyong iyon. Lumingon si James kina Chuba at Zemra, nagtanong, familiar ka ba sa kanta ng pagsasama ng tatlong kayamanan at limang espiritu? Nakangiting tumugon si Chuba, ang Zereos Awakening, Historical Coexistence, Homeroom Transformation, at Innate Bloodshed. Binabago ng tatlong kayamanan ang kakanyahan sa enerhiya, ginagawang espiritu ang enerhiya, at pagkatapos ay payagan ng espiritu na bumalik sa kawalan. Nagpatuloy si Zemra, upang hindi marinig, makinig, kumilos, o magsalita. Ang libo-libong kapigatian ay katumbas ng limang espiritu. Ang walang limitasyong katawan at tunay na katahimikan. Ang lahat ng mga landas ay nagtatagpo sa isa at sa orihinal na kalagayan ng isa. Nagulat na nagtanong si James, alam mo ba iyon? Sagot ni Chuba, hindi lang kami. Alam din ito ng mga powerhouse ni Zymergy. Gayunpaman, pinili nilang ilihim ito. Binigyang diin ni Zemra, ang pag-alam ay isang bagay, ngunit ang pagsasanay nito ay iba. Sa totoo lang, ikaw ang unang taong nakita naming nagtagumpay. Nagsalubong ang mga kilay ni James, habang nagtatanong, paano ang limang espiritu? Sinabi ni Lizia na kung pumasok ako sa Chaos Storm, magkakaroon ako ng pagkakataon. Humagalpak ng tawa sina Zemra at Chuba. Nagtatakang tanong ni James, may nasabi ba akong mali? Tumango si Chuba at nakangiting sumagot, tama ka. Gayunpaman, ito ay isang pagkakataon lamang. Hindi ito garantisado. Bukod dito, isinama mo na ang tatlong kayamanan. Ilang oras na lang bago mo isama ang limang espiritu, kaya bakit nagmamadali? Tumingin sa kanya si Zemra at sinabing, sa lakas mo ngayon, halos wala kang kalaban sa Zymergy. Maaari kang maghintay hanggang sa 500 na emperador, at sakupin ang Gate of Mystery, Creation, Virtue, Wuya. Sa panahong iyon, magtatagumpay ka ng walang kahirap-hirap. Nang gumawa ng kalituhan si Morgoth sa buong Zymergy, umakyat siya sa 49 na langit. Malubhang nasugatan siya ni Emperor Kadir sa 100 galaw, na nagbigay ng pagkakataon kina Taichu at Turta na itakwil siya sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kanilang mga sarili. Biglang huminto si Zemra. Itinuon ni Chuba ang kanyang mga mata kay James at same time na sinabi, kailangan kong magbigay ng ilang huling payo bago matapos ang ating oras. Una, huwag mong tangkaing harmony ng 500 na emperador maliban kung naabot mo na ang Declan Mahayana. Bagamat na-control mo ang tatlong kayamanan at nagkamit ng immortalidad, hindi magandang labanan ang mga ito. Pangalawa, mag-ingat laban kay Yeria. Kung hindi ka sigurado tungkol sa pag-trigger ng Tai Chi Tribulation, huwag siyang alisin. Hindi siya ang iyong tunay na kalaban. Pangatlo, kaya mong manipulahin ang iba't ibang enerhiya, kulang ka pa rin sa kontrol sa mga kasanayang ito. Subukang makisali ng mas madalas sa labanan, hamanin ang mas malalakas na kalaban at pagbutihin ang iyong cultivation rank. Fourth, magtiwala na ang mga aksyon ni Frona ay para sa iyong sariling kapakanan at maging mas maluwag sa kanya. Lumingon si Chuba kay Zemra at nagtanong, may iba ka pa bang gustong idagdag? Sagot ni Zemra, nasaklo mo na ang lahat. Ano pa ang masasabi? Hindi nakaimik si Chuba. Biglang tinuro ni Zemra si James at sinabing, ganun ba? Panatilihin ang iyong mga mata kay Yania at Harper. Pinaghihinalaan namin na maaaring sila ay naging biktima ng isang tukana, at nakulong sa loob ng isa sa mga gate. Baka mailigtas mo sila. Idinagdag ni Chuba, na nagsasabing, oo. Si Yania at Harper ay mas bata sa US. Hindi tulad ng US, marami pa silang taon sa hinaharap. Ang kanilang kinaroroonan ay hindi alam, kaya ikaw na ang baalang maghanap sa kanila. Gulat na napatingin si James sa kanila, hindi sigurado kung ano ang sasabihin.
Tinampol ni Zemra ang hita niya at nakangiting sinabi, sige. Iyon lang ang mayroon kami para sa iyo. Dahil ito na ang aming huling pagkikita, dapat kaming mag-iwan sa iyo ng regalo. Matapos hanapin ang kanyang mga gamit, tumawa siya ng malungkot, ang Chaos Storm ay sumire sa lahat. Ang natitira na lang ay ang ating cultivation base at supernatural powers. Kung magkakaroon ka ng mga ito, sa iyo sila. Ito na lang ang natitira sa atin. Napabuntong hininga si Chuba at sinabing, talaga. Sinong mag-aakala na sa katapusan ng buhay, makikita natin ang ating sarili sa piling ng isang transcendent na figure na nagsama ng tatlong kayamanan. Nararapat lang na mag-iwan kami ng regalo sa iyo. Nang hindi binibigyan ng pagkakataon si James na tumugon, iniunat nila ang kanilang mga kamay at nagpakawala ng maningning na pagsabog ng mga ilaw. Ang Gate of Wonders ay agad na naliwanagan ng maliwanag na mga ilaw, at ang marahas na hangin ay bumulwak sa buong lugar, na naging sanhi ng panginginig ng lugar. Pumalakpak ang mga kidlat, dahilan upang gumuho ang nabasag na Gate of Wonders. No, wait, nag-aalalang tawag ni James. Sina Chuba at Zemra ay nagpalitan ng matahimik na ngiti habang ang nakakasilaw na liwanag ay tumakas sa kanilang mga katawan, na naging dahilan upang maging translucent ang mga ito. Sa 33rd Heaven, sa labas lamang ng Chronotia Realm, isang pagsabog ng purple golden ang lumitaw. Maya-maya pa, lumitaw ang isang misteryosong babae na may eleganteng silhouette. Ang kanyang hitsura ay natatakpan ng isang itim na belo. Nakita niya ang isang pulutong ng umiikot na itim at puting hangin sa kanyang harapan. Ilang sandali pa ay huminga siya ng malalim. Magtipon. Habang umaalingaw-ngaw ang kanyang utos, maraming sinag ng liwanag ang kumikislap sa kawalan, at ilang misteryosong figure na nakabalabal ng itim ang nagtipon sa kanyang likuran. Isa-isa nilang itinapon ang kanilang mga balabal at inilantad ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Kung nandoon si James, magagalit siya. Ito ang mga powerhouse na minsang pinalaya ni James mula sa Great Historial Land upang magsilbi bilang mga tagapag-alaga sa Skybridge at sa Genesis Worlds. Kabilang sa kanila ang mga kilalang tao tulad ni Tovia mula sa Tovia Temple, Zoltan mula sa Zazen Temple, Isan mula sa Dynastia Temple, at Neville mula sa Horvatat Temple. Naimpluwensyahan ni Adina, pinili nilang ipagkanulo si James at pumanig kina Yeria at Zymergy. Lumahok sila sa pukana ni Adina at ikinulong sina Yegor, Zenda, Hogard, at Quintia. Bukod pa rito, nakuha nila ang marami sa malalapit na kakilala ni James mula sa Skybridge, Skynet, Forlotland, at Yin World, ayon sa listahang ibinigay ni Yeria. Tinanong ni Tovia, nasaan ang Tai Chi? Nakumpleto na namin ang mga order niya. Dapat niyang makilala kami ng personal. Ngumuso si Zoltan, eksakto. Siya ay isang kataas-taasang nilalang, ngunit gayon din tayo. Dapat tayong tretuhin bilang pantay. Bakit natin kukonsintihin ang kanyang mapagmataas na pag-uugali? Ngumiti si Isan at sinabing, pasensya na mga kaibigan ko. Dahil nandito na tayo, pupuntahan niya kami. Itinaas ni Neville ang kanyang ulo at sinabing, hindi ako nababahala sa inyong mga negosasyon. Gayunpaman, gusto ko si Zenda at Quintia. Balak kong magkaroon ng paraan ng paglilibang sa kanila. Sa paglabas ng mga salita ni Neville, mabilis siyang binaril ni Adina ng matalim na titig. Tumahimik ka, Neville. Sumagot si Neville, ano bang problema mo? Si Zenda ay kapatid ni Zoltan, hindi ba? Matagal nang tinalikuran ni Zoltan ang mga ugnayan ng pamilya sa paghahangad ng kanyang paglilinang. Wala siyang pakialam. Ang kanyang boses ay hamina, nakakuha ng masamang tingin mula kay Zoltan. Itinaas ni Adina ang kanyang kamay at sumingit, pasensya na. Kung nais mong makilala ang Tai Chi, dapat kang magpakita ng katapatan. Tandaan, lubhang kailangan niya ang mga nilalang na nahuli mo. Nagpalitan ng tingin ang mga powerhouse ngunit walang intensyong kumilos. Nahuli nila ang mga nilalang na gusto ni Tai Chi, na kanilang pagkilos laban sa kanya. Kung ibibigay nila ang mga ito ngayon, mawawala ang kanilang kapangyarihan sa bargaining. Nang mapansin ang kanilang pag-aalinlangan, huminga ng malalim si Adina at biglang naglabas ng kumikinang na token. Nakikita mo ba kung ano ito? Napatingin si Tovia at ang iba pa, agad na nag-iba ang kanilang mga ekspresyon. Ito ay token ni Emperor Kadir.
Isang alon ng pagkamangha ang bumalot sa grupo, at agad silang lumuhod. Ngayong alam mong sinusuportahan ni Emperor Kadir ang Tai Chi, ano ang dapat ikatakot? Mula sa sandaling umalis sila sa Sky Bridge upang makapasok sa Tai Chi World, hindi nila sinasadya ang mga pawn sa isang mas malaking laro. Kabilang sa kanila ay sina Rebella, Seisha, Adair, at Zizel, na pawang mga pambihirang kagandahan. Huminga ng malamig si Zoltan at mapanuksong sinabi, tiyak na marunong kang mag-enjoy. Ikaw ba ay nasa isang misyon na manghuli ng mga hostage o mistresses? Humalaklak si Neville at sumagot, bagaman ang mga babaeng ito ay medyo mahina sa kanilang kultibasyon na ranggo, maaari pa rin silang magsilbi bilang aking mga kasosyo sa pagtatanim. Balak kong tamasahin ang bawat isa sa kanilang kumpanya. Mas mabuti na ito kaysa wala, di ba? Nilingan niya si Zoltan at sinabing, kung interesado ka, maaari kong ipagpalit silang lahat sa kapatid mo. Dahil sa galit, umungal si Zoltan, ikaw. Hindi na nakayanan ni Adina at sumingit, tama na. Paano ang iba? Ibibigay mo ba ang mga hostage o hindi? Sa pagharap sa mga pananakot ni Adina, atubiling isinuko ng grupo ang mga hostage na mayroon sila sa kanilang special storage. Lumitaw sa paningin sina Truett, Zitlali, Laila, Perthicas, at Yegor, na matalik na kaibigan ni James at ilang iba pang powerhouse sa Declan rank. Ang grupo ay binubuo ng malalapit na kaalyado ni James mula sa Dark World. Nakatitig sa mga umuungol na nilalang sa kanyang harapan, tumanggo si Adina bilang kasiyahan. Halos natapos na niya ang lahat ng mga misyon na ibinigay ni Yeria sa loob ng ibinigay na takdang panahon. Ang tanging pagkabigo niya ay ang hindi niya makuha ang mga anak ni James. Si Jacopo at Zaint ay napatunayang pinakamailap. Hindi lang sila nakaiwas sa paghuli, ngunit nagawa rin nilang habulin sina Winnie at Noel palayo sa isang misteryosong kaharian. Ang pares ng homegrown children ni James, na ipinanganak sa Great Historial Land, ay tumakas sa Forbidden Bloodshed. Gayunpaman, ang kanilang pagtakas ay may maliit na epekto sa pangkalahatang plano. Pagkatapos ng lahat, ang grupo sa kanilang mga kamay ay sapat na pagkilos laban kay James. Matapos suriin ang grupo, bahagyang ipinikit ni Adina ang kanyang mga mata at sinabing, maligayang pagdating sa 33rd Heaven, mababang mga nilalang. Mula sa sandaling ito, ang bawat isa ay maghahatid ng isang layunin. Nang mapansin ang matinding galit na nakatutok sa kanya, humagalpak ng tawa si Adina. Mukhang lahat kayo ay sabik na magsalita, ngunit sa kasamaang palad, kayo ay masyadong mahina. Isang kamalasan na makilala si James, isang hanggal na nakagawa ng mga karumal-dumal na gawain. Paano siya, isang tao lamang, ay umaasa na tumayo laban sa Tai Chi? Anong lakas ang mayroon siya para hamanin si Zymergy? Natutuwa akong makita kang malungkot at galit. Gusto kong makita mong bunutin mo ang iyong buhok, kalmutin ang iyong balat sa pagkadismaya, ngunit manatiling walang lakas na magsalita. Natawa si Adina, ngunit sa halip na kumuulo sa galit, dapat mong ipagdasal si James na huwag maging walang puso at isakripisyo ang iyong buhay. Walang tumugon sa kanya. Pagkatapos ng tila walang hanggan, isang magaan ngunit nakakatakot na boses ang umalangaw-ngaw, ganun ba? Sino nandyan? Nauutol na sabi ni Adina. Sigaw ni Adina, ikaw. Ipakita ang iyong sarili. How dare you make trouble in the 33rd heaven? Isang mapang-akit at nakakaakit na tawa ang sumabog mula sa kawalan. Sabik na sabik akong umasa sa iyong pagdating. Dahil mukhang masigasig kang manligaw kay kamatayan, tutuperin ko ang hiling mo. Sa isang iglap, kumidlat, at dumagundong ang kulog sa itaas ng grupo. Isang nakakatakot na sitsit ang umalangaw-ngaw mula sa bawat direksyon, na nagtanim ng malalim na pangamba at pang-aapi. Biglang bumaba ang hindi mabilang na masasamang purple-red light beam, mabilis na nilamon ang lugar. Kasabay nito, ang makapal na kumpol ng lila-pulang kidlat, nakaakibat ng mapaghiganti na mga espiritu, ay bumagsak, na bumalot kay Adina at sa lahat ng mga individual na tumalikod kay James. Ang grupo na nagpapalabas ng pagmamataas ilang sandali ang nakalipas ay galit na nag-agawan sa iba't ibang direksyon at inihagis ang kanilang supernatural power sa isang desperadong pagtatangka na ipagtanggol ang kanilang sarili.
Sinasamantala ang sandali, daan-daang masasamang purple red light beam ang bumaril mula sa kawalan, na binuhat ang mga bihag na dinala at tinatakan. Isa-isa silang umangat sa langit at inilayo sa kaguluhan sa ibaba. Hindi. Dumating ang mangkukulam para kunin ang mga hostage natin. Ikinaway ni Adina ang kanyang kamay, agad na ikinalat ang kawan ng mga mapaghiganti na espiritu sa paligid niya. Nang muli niyang itinaas ang kanyang kamay, tatlong purple red light beam ang tumusok sa kawalan, tumama at nagpatalsik sa kanya. Pagkalapag, umatras si Adina ng 12-dosenang hakbang bago pinatatag ang sarili. Lumuwa siya ng isang bibig ng dugo, at nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Sino kaya ito? Sinong kataas-taasang nilalang sa Zymergy ang may napakalakas na lakas? Hindi niya ginagamit ang Waltraud power. Ito ay demonic power na kahit na ang pinakamataas na nilalang ay kinatatakutan. Boom! Boom! Nahuli sa kaguluhan, sina Tuvia, Zoltan, Isan, at Neville ay itinumba sa lupa. Ngayon, sila ay lumitaw na malayo sa kanilang dating kay-abangan. Duguan at gusot, nakakaawa silang tanawin. Sabi ni Tuvia, isa itong kalaban sa Soma Declan rank. Kailangan natin ng Tai Chi para harapin siya, Adina. Kung hindi, mawawala ang ating mga hostage. Ganyan kalakas ng loob. Sigurado akong walang sinuman sa Great Historial Land ang may ganoong lakas. It's unlike anything we have encountered before, nakakunot na kilay na dagdag ni Isan. Seryosong sinabi ni Zoltan, iyan ay nag-iiwan lamang ng posibilidad. Ito ay dapat na isang misteryosong babaeng Diyos mula sa Zymergy. Isang babaeng bathala. Parang perpekto para sa akin. I can capture her for my entertainment, Neville remarked with a malicious grin, only to be met with disapproving stares from the others. Sa sandaling iyon, ang masasamang liwanag na tumatakip sa lupa ay naglaho, at ang mga demonyong ulap sa itaas nila ay nagsimulang gamulong ng matindi. Napabulala si Adina, si Morgoth. Lahat, sumama sa akin. Ngayon na. Habang nagsasalita si Adina, itinaas niya ang kanyang kamay at nagsindi ng isang light beam patungo sa umiikot na itim at puting masa, dahilan para biglang bumukas ang Gate of Chronotia. Walang pag-aalinlangan, sumulong siya, pinamunuan ang pagsalakay, at apurahang tumawag, pumasok ka kaagad, kung hindi ay mapahamak kayong lahat. Ang walang laman sa itaas ay napuno ng mga demonyong ulap, at ang nakabulag na kulay ube na pulang ilaw na sinag ay tumama.